Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga Pinono, Kawal, Kawani at pamilya na hukbong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, November 19, 2025, ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagtuturo tungkol sa tapang sa pagdurusa at katapatan sa pananagutan. Ito ang dalawang haligi ng katatagan na nagpapalakas hindi lang ng ating espiritu, kundi pati ng ating kaisipan. Sa ating unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo, chapter 7, verses 1 and 20 to 31, narinig natin ang kwento ng isang ina na nagpalakas ng loob ng kanyang 7 anak upang manatiling tapat kahit sa harap ng matinding pagdurusa at kamatayan. Ang kanilang lakas ay galing hindi sa sarili, kundi sa kanyang pananampalataya sa Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Para sa mga sundalo, paalala ito na ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang paninindigan sa tama kahit may pagdurusa. Ang matatag na espiritu ay nagbibigay ng kapanatagan ng isip at tibay ng loob. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 19, verses 11 to 28, ikwinento ni Jesus ang talinghaga tungkol sa mga alipin na pinagkatiwalaan ng pera. Ang ilan ay naging tapat at pinalago ito. Samantalang ang isa ay natakot at itinago lamang. Ang mga tapat ay ginagantimpalaan at ang natakot ay nawalan. Paalala ito na ang katatagan ay hindi lamang basta pagtiis, kundi ang paggamit ng ibinigay ng Diyos. Para sa mga sundalo, ito'y pagiging tapat sa tungkulin, paggamit ng talento at pagharap sa hamon na may tiwala, hindi pangamba. Ang isipan ay tumitibay kapag nakatuon tayo sa kaya nating gawin, hindi sa takot na pumipigil. Ang ina sa Makabeo ay nagpapakita ng pananampalatayang nagtagumpay laban sa takot. Ang mga alipin sa Ebanghelyo ay nagturo ng katapatan laban sa katamaran. Magkasama, itinuturo nila na ang tibay ng espiritu sa anyo ng tapang at katapatan ay nagbibigay linaw ng isip at tatag ng loob. Kaya mga kapatid sa serbisyo, ang pagdurusa at pananagutan ay bahagi ng buhay. Ngunit sa pananampalataya, tapang at katapatan, hindi lamang tayo makakaligtas. Mas lalo tayong titibay. Ang kalusugan ng isip ay pinapatatag kapag ang espiritu ay nakaugat sa Diyos. Kapag hinaharap natin ang pagsubok ng may tapang at kapag tayo ay tapat sa ating tungkulin. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gaway. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, bukas ng tapang at lakas, inialay namin sa iyo ang aming mga sundalo at kanilang pamilya. Ipagkaloob mo sa kanila ang tapang ng ina at kanyang mga anak sa aklat ng Makabeo at ang katapatan ng mga alipin sa Ebanghelyo. Palakasin mo ang kanilang isipan ng kaliwanagan, ang kanilang puso ng kapayapaan, at ang kanilang espiritu ng katatagan. Pagkalooban mo ang kanilang pamilya ng pagkakaisa, kaligtasan at pagmamahalan. Naway matagpuan nila sa iyo ang lakas na magtiis, ang pananampalatayang manatiling tapat, at ang pag-asang hindi magwawakas sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
At sumainyo sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.